along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po muli sa Panginoon na meron tayong pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos for our daily words of encouragement sa gabi pong ito. Tayo po muna ay manalangin. Kilang Diyos, Panginoon, salamat po sa pagkakataon na pwede kayong mag-aral ng inyong salita, naway makasumpong bawat isa ng words of encouragement at principle mula sa inyong salita sa amin pong pag-aaralan sa gabi ito. Patawad po sa kasalanan at pagkukulang at pagpalain niyo po ang mga makikinig sa gabi ito. Ito po ang aking dalangin at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So, ang ating text po ay dito po sa 2 Corinthians chapter 12 verse number 10. Ano po? At sabi po ng Bible, "Therefore I take pleasure in my infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong." Yan po ang ating pong pamagat sa gabing ito. When I am weak, then am I strong. Sabi ni Apostol Pablo, ano po? And pag sinabi pong pleasure po dito ay eudokio. Ang Greek po niyan, nang ibig sabihin po ay to think well of, approve, be well pleased, think it good. Yan po ang ibig sabihin ng pleasure. Ano po? And kaya nga nung sinabi ni Apostol Pablo na, Panginoon, tanggalin mo naman itong thorn in the flesh na nasa akin. He begged the Lord thrice. Pero sabi ng Panginoon, hindi Paul, nandyan lang yan, yung thorn in the flesh na yan. At gusto kong makita mo na ang aking biyaya ay sufficient enough. Ano po? Sa iyo. At I want that the power of Christ may rest in you, sabi ng Panginoon sa kanya. Kaya nung nakita ni Apostol Pablo po na sapat at supisyente ang biyaya ng Panginoon sa kanyang anumang iniindang thorn in the flesh or infirmities, at dahil nga sa sapat at mas mataas yung biyaya niya, sabi niya ngayon, okay Panginoon, hindi ko na ihingin na tanggalin mo ang thorn in the flesh na ito na nasa akin, kundi, ito po yung sabi niya na, I take pleasure in my infirmities. So, to think well, doon sa thorn in the flesh po niya, at infirmities na nararanasan niya, sabi niya, I think well of these infirmities. I approve these infirmities. I am well pleased with these infirmities. So, think it good. I think good things upon my infirmities, sabi ni Apostol Pablo. Bakit? Sapagkat naranasan niya po yung biyaya ng Panginoon at kapangyarihan ng Diyos na supisyente sa kanyang mga nararamdaman. No? Kaya napakagandang talata po ito. At ang reproaches po dyan is from Greek word na hubris, or injury, hurt, and harm. So I take pleasure, sabi niya, in my injury, in my hurts or harm, yung mga nag-harm sa akin, ng mga pangyayari, na-injure ako, okay, nagkasakit ako, na-opera ako, or ano man dyan, at dahil nga sa sapat ang biyaya ng Diyos at yung kapangyarihan niya ay nag-rest, sabi niya, I take pleasure in my reproaches, sabi pa niya. And yung necessities po, by implication is distress, ano po, yung persecution dyan, diogmos ang Greek, at ang ibig sabihin ay in the infliction of pain, no? So may nag-inflict na pain, sakit sa kanya, at yung distresses po dyan is anguish or extreme affliction. Kaya sabi ni Apostol Pablo, okay,
May reproaches man ako, may necessities, may persecution, may distresses, thorn in the flesh, infirmities, andyan lahat yan, pero anong sabi niya? I take pleasure. Bakit? Sapagkat sapat ang biyaya po ng Panginoon. At kapangyarihan ng Diyos ay nag-rest sa kanya pong buhay. Kaya sabi ko po dyan, Paul takes pleasure of his infirmities when he understands the grace of God is sufficient for his weakness. Ano po? Nung naunawaan niya na sufficient ang grace ng Diyos sa kanyang weaknesses, ay na-please po siya. He approve it. He accept it. He think well of it. Ano ho? At he will please about it. Yan po ang ibig sabihin ng pleasure. Okay? And sabi ko pa dyan, when life circumstance harm us, then God's grace can calm us. Ano po? So, pag hinaharm po tayo ng mga pangyayari sa buhay, handaan natin na ang biyaya ng Diyos can calm. Kaya niya po tayong pakalmahin, bigyan ng peace, ano po, sapagkat sobra-sobra at supisyente ang biyaya ng Diyos. And then, sabi ko po dyan, God is powerful to heal our painful situation. So, makapangyarihan po ang Diyos para po i-heal niya ang ating anumang ating painful situation. Opo. So, anuman ang pinagdaraanan po ng bawat isa sa gabing ito, dumadaan ka man sa pain, ano po, at painful, ang Diyos kaya niya pong i-heal yan. May kasabihan nga po na no pain, no gain. So, wag lang po natin pahintulutan yung pain na yan ay magbigay ng negatibong kaisipan sa atin, kundi dapat gain yan. Bakit? Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay kaya niyang i-heal anumang pong painful situation na dumarating po sa ating buhay. And ang next word po dyan na ating gustong pag-aralan is yung weak. Ibig sabihin na sa Greek ay astheneo, na ang ibig sabihin po ay impotent, feeble, sick, without strength, powerless. Yan po ang ibig sabihin po ng weak dyan sa word na yan. At pag sinabing strong naman po, from Greek na donatus, na ang ibig sabihin ay powerful, capable, able. Ano ho? So sabi ko po dyan, we can only experience the power of God when we are weak. We cannot experience the power of God if we are always strong. Oho. Tunay nga po, hindi mo na kailangan ng Diyos pagka ikaw ay laging strong. Di ba? So, kaya nga, may experience lang po natin yung kapangyarihan ng Diyos pag tayo po ay mahina. Kaya nga sabi doon sa verse, is the power of Christ may rest in me. Kaya salamat po sa Panginoon kahit marami po tayong limitasyon, marami po tayong weakness sa buhay, pero salamat sa Panginoon, that's the time na may experience po natin yung kapangyarihan ng Diyos na nasa atin po. Kung strong ka na lagi, ay hindi mo na ma-experience yung power of God. Oho. Pero dahil nga tayo po ay tao, maraming weaknesses, thank God, we can be able to experience the power of God that will rest upon us. Sabi ko pa dyan, we can take pleasure of our infirmities if we embrace the grace of God in us. Ano ho? Pangwakas po, na pwede natin matutunan ng prinsipyo sa araw na ito, sabi ko po dito, a impotent man can be strengthened by omnipotent God. So kahit po mahina yung tao, sickly yung tao, powerless yung tao, impotent, a impotent man can be strengthened, kayang palakasin by omnipotent God. Oho. So, and then sabi ko pa dyan, our weakness can be empowered by God's greatness. Diba? Our weakness can be empowered by God's greatness. Dakila po ang Panginoon. At last po, taking pleasure of our infirmities is a product of embracing God's sustaining grace. Diba? Kaya i-embrace lang po natin mga kapatid
yung biyaya ng Diyos sa araw-araw nating buhay. At anuman pong infirmity yan, pagka nandyan ang biyaya ng Diyos, sasabihin natin, I take pleasure in these infirmities. Kaya salamat po sa Panginoon sa magandang maraming biyaya ng Panginoon po sa atin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Sa gabing ito, pagpalain niyo po sa aming buhay. Kayo po ang manguna at maitaas, Panginoon. At tunay nga na marami pong infirmities kami, weaknesses in life. But that's the only time that we can experience your sustaining grace and your power to work in us, Panginoon. Kaya masasabi namin na when I am weak, then I am strong. Kaya tunay nga, Panginoon, na kayo po ay laging nagpapatibay sa amin pong mga kailangan. Kaya pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa gabing ito. Ito po ang aking dalangin at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So, salamat po sa ating pakikinig. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Huwag po natin kalimutan, sa araw ng bukas tayo po ay mag-worship sa Panginoon dahil napakabuti niya po sa ating buhay. And see you po at tayo po ay mag-worship sa ating kanya-kanyang simbahan. Kayo, ang Panginoon po magpala sa bawat isa. Magandang gabi po.